Muling tumaas ang presyo ng bigas ngayong unang bahagi ng taon dahil sa inaasahang pagbaba ng produksyon ng palay. Para kay Senador Kiko Pangilinan, makakatulong naman daw ang importasyon ng bigas. Pero kailangan itong bantayang mabuti. Narito ang political update ng ating kasamang si Dexter Ganibe. Hindi pa man panahon ng tag-ulan, nagbabala na si Presidential Sister Senator Amy Marcos sa mga pagbaha sa bansa. Hindi anya ng tubig, kundi sa mahal na presyo ng bigas. Sa report ng Philippine Statistics Authority, aasahan na bababa ang produksyon ng palay ng 5% ngayong first quarter ng 2026 na nasa 4.45 million tonelada. Batay na rin sa mga nakatanim ng palay o ang tinatawag na standing crop. Bumaba rin ang produksyon ng palay sa 6.85 million tonelada noong huling quarter ng 2025 na 5% mas mababa kumpara sa 7.23 million tons noong fourth quarter ng 2024. Ang mas mababang ani at walang bagong pasok na rice imports ang maaring dahilan kung bakit umakyat ang presyo ng bigas nitong Enero. Pero sabi ni Senate Committee on Agriculture Chair Kiko Pangilinan, aasahan ang pagpasok ng dagdag na supply ng bigas ngayong pinayagan na ang importasyon. Pero maglalatagan niya ang Department of Agriculture ng pamamaraan para hindi bumaha ng imported na bigas sa mga lugar na mataas naman ang ani ng palay. Meron silang pinag-aaralang maimplementang patakaran na depende sa demand ng bigas. Kung halimbawa ang supply ng bigas sa Luzon ay mas mataas kaysa dun sa consumption, ibig sabihin mayroong excess na volume, hindi na dapat pinapasok doon ang imported na bigas. Isa pang bumabaha na ngayon sa bansa ang importasyon ng mga asukal at kawalan ng regulasyon sa mga artificial sweetener na karamihan daw ay may health issues na naidudulot. Sa kanyang isinagawang public consultation sa Negros, pinabatid ng mga nagtatanim ng tubo ang hinaing sa gobyerno dahil bagsak na ang farm gate price ng asukal. Pinarating na niya kay Executive Secretary Ralph Recto ang hinaing ng mga sugarcane farmer at ang panukalang pagsasagawa ng Consultative Assembly para kagyat na masolusyonan ang pumapatay sa industriya ng pag-aasukal sa bansa. Babantayan din natin yung paggastos para mabigyan ng dagdag na cash assistance ang ating sugarcane farmers. Dahil 10 billion pesos din ang nilaan ng budget ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. Dapat ang sugarcane farmers, dahil nga bagsak ang presyo, ay isusulong natin ang pagsuporta sa kanila. Nakatakda rin kausapin ni Pangilinan si Agriculture Secretary Francis Chu Laurel para mailatag ang agarang tugon at long-term solution sa mga magsasaka na apektado taon-taon ng andap of frost dahil sa mababang klima tuwing amihan.